I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga besa. Sa mga Marcos Loyalists and supporters, mga Filipino NOFW, ayan, mayroon tayong upload videos, updates. So, ayan si speaker guys wala po siya sa bansa. Alam niyo kung nasaan? Nasa ibang bansa ito guys sa Switzerland. Kung ano man ito, basahin po natin. Talaga naman si speaker mga kababayan. Maganda talaga ang briefing ni Pangulong Marcos sa kanya, no? Talagang binibuild up ito, no? Ang kanyang skill or galing. Naku, talaga naman alam niyo mga besa. Well, anyway, basahin po natin ito. Ayan mga kababayan, sabi ng People's Tonight, agay, nakipagpulong si Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa meaningful discussion kasama si Grab CEO at co-founder Anthony Tan at iba pang global business leaders. Oh, wow, grabe, no? Na inimbitahan para sa breakfast interaction nitong Miyerkules, Enero 2022. Ayan, Enero 22, Switzerland time, 2025 guys Nagdaos ng talakayan si Speaker sa Hotel Belvedere sa Davos, Switzerland kasama ang Philippine delegates sa World Economic Forum 2025. Ayan, nandoon po sa Switzerland sa World Economic Forum 2025. Actually mga kababayan, kasama niya po si DOF Secretary Ralph Recto, no? Kasama po din ng delegates. Tingnan nyo naman mga bes. Pag sinasabi mong discussion kasama ang mga CEO na sikat ng mga businessman dyan po sa Switzerland, isa lang po ang ibig sabihin yan. Encourage na naman ng mga mga foreign investors. Ang galing talaga ni speaker Sabi ko sa inyo guys talagang binibriefing ni Pangulong Marcos Jr. Tinuturuan talaga siya. Sinasana in fairness naman mga kababayan, sa totoo lang, real talk po tayo. Si speaker mas magaling naman di hamak kaysa kay Sara Duterte. Ito guys, no, parang si Pangulong Marcos Jr. lang, mabait. Kahit sinisiraan siya, walang pakialam. Ang importante, focus lang siya sa trabaho niya. Tingnan mo yan, mga CEO yan, CEO na yan. Diba yan din ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. pag sa mga international forum siya. Nagkakaroon po ng bilateral meeting. Kasama po ang mga businessman. Ganun din si speaker. Tingnan nyo yan, pag sinabi mong CEO, nako, malalaking kumpanya yan, mga kababayan. Yan si speaker, sabi ko sa inyo si speaker nang iinis sa madaling salita, fit na fit yan for the next president. Sa totoo lang naman, qualified naman din talaga. Lahat naman pwede. Pero tinitingnan natin mga kababayan, yung talagang aalagaan niya ang ekonomiya ng bansa. Alam niyo si Pangulong Marcos Jr., ayaw niya din masayang yung kanyang naumpisahan. So kailangan yung malapit sa kanya ang susunod mamumuno. Sabi ko nga sa isang video ko, who knows, ang Panginoon pahintulutan niya na si speaker ang susunod na pinuno after ng kanyang termino. Si Congressman Sandro. Wow, social mga bes. Sunod-sunod, tuloy-tuloy ang progreso ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Ipakita natin yung isa sa mga highlights ng kanyang video. Walang boses, pero tingnan nyo lang mga kababayan ang kaganapan sa kanyang pagdalo sa World Economic Forum. Pag economic, nako naman talaga. Switzerland. Sabi nga nila mga besa, pag sinabi mong Switzerland, nandyan ang isa sa pinakamalaking deposit bank accounts ni dating Pangulong Marcos Sr. Naniwala ba kayo doon mga beswa? Ako, naniniwala ako. Kasi nga doon sa isang dokumentary ni Mel Chanco, kaya
dating First Lady Imelda Marcos sa bahay nila. I think Ilocos yata yan, correct me if I'm wrong. Kita nyo naman ang mga ang mga papel doon, yung mga titulo, yung mga records, yung talagang katunayan na ito si dating Pangulong Marcos Sr. na talagang mayaman since pa bago pa naging pangulo. Nakita nyo yon, yung dokumento ni Mel Chanco, mga kababayan. Ang daming mga mga papel na sangkater ba, no? Mga records yun, mga bes, mga papilis ng mga bangko or hindi natin alam. So dahil dito mga bes, ito po yung mga highlights, oh. Ayan si Speaker, oh. Oh, talaga naman galing. Believe ako talaga kay Speaker Martin. Maganda ang turo sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. Sabi po dito guys, oh. Ayan, oh. Sabi niya, our participation in World Economic Forum 2025 is a testament to the Philippines' commitment to the fostering, collaboration, securing investment. Oh, sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo guys, and driving inclusive and sustainable development. Oh, you see? Sino nagturo sa kanya yan? Natural. Di yung kuya niya, ang Pangulo ng Pilipinas. Oh, I look forward to strengthening our presence at World Economic Forum, which is ang WEF, building on our strong foundation and forging partnership that will drive economic growth and sustainability. Speaker Martin Romualdez. Ayan. You see guys? Yan lang naman talaga ang sadya nila eh. Hindi lang po yung sadya nila yung nakikipag attend lang ng forum, no. Mali po kayo. Kung ano pong ginawa ni Pangulong Marcos Jr. nakakausapin ng mga business leader sa buong mundo, bawat international forum niya, ganun po din si Speaker. Tingnan nyo naman. Lahat yan. Siyempre, lahat yan, mga business leaders. Nako, talaga naman, Believe ka talaga kay Speaker, mga kababayan. Magaling ito. Siyempre, di kalidad ang pinag-aralan nito. Harvard ito, correct me if I'm wrong. At saka isa pa, lawyer, abogado. Tsaka magaling na pinuno ito. Tingnan nyo naman yung leadership niya sa House. Oh, isinilang ang Quadcom sa kanyang leadership. Talaga naman. Oh, pati yung Young Guns sa House Committee. Oh, nabubunyag lahat ng mga anomalya, ang kabulukan ng mga nakaraang administrasyon. Oh, dyan sa House of Representatives. Kaya, kung nakikita nyo, galit na galit sa kanya, ang mga DDS, pati si Digong, tsaka si Garutay, galit na galit sila. Nainis sila kay Speaker talaga. Tsaka makakita niyan, hindi naman sila inaaway ni Speaker. At ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Di ba mga bes? Ano po ang kapalagayan nyo kay Speaker? Galing, no? Nangaasar talaga ito si Speaker eh. Ito pa yung pinaka-highlights Director for his presentation, which has spotlighted how our economy stand out, performs to sustain a dynamic trajectory marked by consistent, robust growth, with ongoing efforts to ensure the progress
translates into more inclusive development. I wish to also emphasize that a key objective of our engagement is to seek private sector's counsel and to listen to your concerns. So yun mga kababayan, nakita nyo yung mga highlights ng pagpunta ni Speaker Martin. Kasama po ang mga economic teams ng Marcos administration. Wow, di ba guys? Sabi ko sa inyo business as usual. Talaga naman si Speaker Magaling talaga si Speaker Mamuno no? Kasama po ang DTI Secretary, mga Filipino delegation. Wow, talaga na mga businessman yan, mga kababayan. Kaya nga talaga nga kumbaga ngayon pa lang sinasanay na siya ni Pangulong Marcos Jr. No? Talaga naman. 'Di ba? Who knows? Siya ang magiging susunod na leader ng bansa. Hindi natin alam, 'di ba? So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo kay Speaker? Yun po ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Ayan, all the way from Switzerland. Naks naman. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.